Hello everyone, this is Junatsuki TV and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, magsishare naman po tayo ng panibagong video kung saan inihahandog pa rin po natin sa ating mga kasamang empleyado na gusto madagdagan ang kanilang mga kaalaman when they are engaged in the company. So ngayong umaga na ito is tatalakayan po natin ang tungkol sa relief for illegal dismissal and separation pay. So napaka-importante po ang topic natin ngayong araw na ito sa part po ng isang empleyado dahil ito po ay madalas na nangyayari sa workplace. So I encourage you to please keep on watching. Gaya ng sinabi ko is mag-share po tayo ng dalawang topics. So unang topic na isi-share po natin ngayong araw na ito is tungkol po sa reliefs for illegal dismissal. What does reliefs for illegal dismissal means? So sabi po ng batas, kapag ang isang empleyado tinanggal tapos hindi dumaan sa dalawang due process, yung tinatawag po natin na substantive and procedural. So kapag mangyayari yon sa isang empleyado, ano nga ba ang mga reliefs na pwedeng ibigay sa kanya? So according to the law, an illegally dismissed employee is entitled to the following reliefs. So first, reinstatement without loss of seniority rights and other privilege. So kapag ang isang empleyado tinanggal tapos nagkaroon ng hearing at napatunayan na wala po siyang violation, pwede po siyang ibalik sa kumpanya. So kung anong posisyon niya noon nung tinanggal siya, ganon pa din ang posisyon niya kapag bumalik na siya sa kumpanya. So ganin din sa sahod niya. Dapat walang mawawala sa sahod niya or walang bababa sa sahod niya. So pagdating naman sa mga privilege, so kapag may mga privilege ang isang empleyado na binigay ng kumpanya noon, dapat walang mawawala na kahit ng isang privilege sa kanya. So ganon po yung magiging reliefs ng isang empleyado kapag nagkaroon ng ganitong klaseng circumstances. Our second relief is fallback wage including allowances. So like for example, tinanggal si employee na wala sa due process. Ngayon, pinaglaban po ni employee ang kaso. Nag-file siya ng case against his or her employer. Umabot po ng 3 months ang hearing. Nanalo po si employee. Ngayon, mandatory po na i-reinstate po si employee ni kumpanya. So from the period na tinanggal po siya ni employer hanggang sa makabalik po siya sa kanyang serbisyo, babayaran po yun ni employer. So kung may mga allowances si employee noon na binigay ni kumpanya, makukuha din po niya yon. So sana po naintindihan po natin ang fallback wage dahil ito po talaga ay madalas na nangyayari sa mga empleyado sa workplace. And the last one, other benefit or monetary equivalent. So kung may mga monetary benefit ang isang empleyado, is mandatory po yun na ibibigay ni kumpanya when the employee is reinstated. So yun po yung mga reliefs na pwedeng ibigay sa isang empleyado kapag nagkaroon ng illegal dismissal. So ngayon, pupunta naman po tayo sa separation pay. So napaka-importante din po ang topic na ito. So please don't go away. Ano bang ibig sabihin ng separation pay? At kailan ba nagkakaroon ng separation pay ang isang empleyado? So sabi dito, separation pay is given to all employees who were terminated due to the following authorized causes. So una, yung tinatawag po natin na installation of labor
saving devices. Ano bang ibig sabihin ng unang authorized causes as I've mentioned? So magbibigay lang po tayo ng example para magiging guide ng mga taong nakakapanood po sa video ito. So like for example, mayroon po akong bakery. Kung noon, ang paggawa ng tinapay is mano-mano. Pero ngayon, dahil nagiging advanced technology na po tayo, kaya na pong gawin ng technology ang ginagawa ng tao. So ako, bilang may-ari, kailangan ko pong magbawas ng tao. Dahil nakikita ko na mas mabilis ang production ng technology kaysa sa gawa ng tao. So, ang gusto ko na mangyayari is may matitira lang na empleyado na mag-ooperate po lang po ng machine. So, kung ganun po ang mangyayari sa kumpanya, is reasonable po ang termination ng isang empleyado. So, yun po ang ibig sabihin po ng installation of labor saving devices. So, sana po naiintindihan po natin para hindi po tayo magtataka kung sakaling mangyayari po sa atin yon. Our second authorized causes is what we call redundancy. So, what does it mean? So, ito po yung mga sitwasyon na nangyayari po sa workplace kapag mayroong the same position. So, like for example, mayroong accountant at mayroong bookkeeper na naka-employ sa kumpanya. So, bilang may-ari, napapansin ko na parang paisi-isi na lang si accountant. So, napagdesisyonan ko na tanggalin ko na lang si bookkeeper para mapakinabangan ko si accountant. So, yun po yung isang example ng redundancy po na sinasabi po dito. The third one is retrenchment. So, what does it mean? So, ito rin po yung isang sitwasyon na valid ang termination ng isang empleyado kapag may ganitong circumstances. So, like for example, ako may-ari ng kumpanya. Noon, nag-hire po ako ng maraming employee para magkaroon ako ng maraming production. So, dumating sa punto na humina ang production dahil kulang sa materials. So, ako bilang may-ari, napapansin ko na hindi na makagalaw o hindi na makapagtrabaho ang mga workers dahil nagre-rely sila sa materials. So, magde-decide ako na magbawas po ako ng tao para hindi ako malugi. So, yan po yung isa sa mga example ng retrenchment. The fourth one is closure or cessation of business not due to financial losses. So, like for example, ang isang may-ari ng kumpanya, kailangan niya ng lumipat or kailangan niyang manirahan sa ibang bansa. Ngayon, dahil wala naman siyang pagbibilinan ng kumpanya niya, so kailangan niyang i-close ito. So, yun po yung isa sa mga example ng authorized causes. Ang panglima is closure or cessation of business operation due to financial losses. So, ito na po yung sitwasyon na bankrupt na si kumpanya. So, there is no reason at all para hindi siya mag-close. And the last one is disease. So, ito po yung sitwasyon na kung mayroong sakit or nakakahawang sakit ang isang empleyado, so, kailangan po talaga siya na alisin sa kanyang trabaho. Those are the example of authorized causes which were decided by Supreme Court. So, lagi po nating tatandaan na yun po yung mga pagbabasihan po natin para magkaroon po tayo ng separation pay. Except lang sa number 5, yung mag-close na ang business due to financial losses. So, magbibigay lang po ako ng
example sa computation po ng separation pay para mas lalo pa po natin na maiintindihan. So, ito na po yung magiging guide sa pag-compute po ng separation pay. In case of installation of labor saving device or redundancy, the employee is entitled to receive the equivalent of 1 month pay for every year of service. So, like for example, ang monthly salary ni employee is 15,000. And then, ang length of service niya is 12 years. So, ita-times lang po natin yung monthly salary niya sa number of years of service. So, 15,000 times 12 years, that is 180,000. So, ito po yung separation pay ng isang empleyado pag may ganitong nangyayari sa kumpanya. In case of retrenchment, closure or cessation of business, or incurable disease, the employee is entitled to receive the equivalent of 1 month pay or 1/2 month pay for every year of service, whichever is higher. So, like for example, ang monthly salary ni employee is 20,000 at ang kanyang length of service is 12 years. So, dahil sabi ng batas, ang pwedeng ibigay lang sa empleyado is 1 buwan or kalahati ng 1 buwan na sahod niya kada taon. So, ang kalahati ng 20,000 is 10,000. So, ita-times lang po natin yung 10,000 sa length of service niya na 12 years. So, the result would be 120,000. So, ito po yung separation pay ng isang empleyado kapag may ganitong circumstances na nangyayari sa kumpanya. Thank you for watching this video at sana nakakatulong po ang video nito sa inyo at kung gusto mo pang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol po sa buhay ng isang empleyado, subaybayan nyo lang po ang channel na ito at hindi po tayo magsawa na mag-share po ng kunting kaalaman po natin sa labor laws. So, maraming salamat po sa inyong panonood and mabuhay po ang lahat.